thank the Lord that this is also a Palm Sunday. We celebrate when Jesus Christ entered into Jerusalem. People were shouting Hosanna to the King of David. Ang Hosanna, mga kaigsuunan, dili na siya praise word. Ang meaning sa Hosanna, save us now, you know. And I believe that Jesus Christ is the hope, no? During that time, madilim kaayo ang ilang sitwasyon under the Roman Empire. And they were expecting Jesus to take over the kingdom and establish the kingdom of God. That's why they were shouting Hosanna to the King of David. However, I would just like to announce to you nga karong Friday, we are going to have a Good Friday special service. So dinhi gyapon, I would like you to invite your friends, you know, kanang mag-celebrar ta sa kanang kamatayon ni Kristo, no, kay murag dako kayo na siyang event sa Pilipino. Murag ang crime ana, murag ang mga kawatan mahadlok mangawat, ang mga drug addict mahadlok mag-itit, no. So 2 o'clock Friday dinhi gyapon sa main auditorium, we're going to have a great harvest event. So, if you have friends na kay mga higala, murag mas dali sila imbitaron ni ana nga panahon aron nga atong hisgutan usab ang gugma sa Ginoo, how He died, how He gave His life. And this coming Sunday will be an Easter Sunday, no? Celebration po na siya, mga kaigsuunan. So, let's be reminded. Okay, we are on our 4th series, Rescue Mission, because we are in the last days. Things are happening around the world. Murag dili maayo ang sitwasyon. Whatever had happened in the Middle East, everybody were affected. Mingabot diri sa ato, mga kaigsuunan, atong na-feel ang crisis karon, ang kalisod. But we thank God, hallelujah, in the midst of this crisis, God is still in control. Amen ba? So today, we are on our last week on rescue mission, and it's about the coming of the Lord. Why are we going to rescue people? Kini nga rescue, mga kaigsuunan, it's about saving people, saving the lives of people. Because atong naisgutan sa first week, the time is short. Ang kinabuhi sa tao, mubura igsuon. So kinahanglan nga, wa ta mahibaw kanus-a mamatay ang tao, you know? So that is why we need to rescue them. That before, kaya ang kaluwasan mang God is today. Dili pwede maluwas ang tao after nga mamatay na siya, nga pangajian pa nato, samtang makabasol pa siya, makahinulsol. Let's take advantage to share the gospel. And of course, the second week we discussed about eternity is real. Nganong mo rescue ta, nganong mag-win souls kita, nganong mag-invite kita sa ato mga friends. Because ang kinabuhi sa tao, dili lang kutob diri. After we die, there's going to be an eternity. And there are 2 destinations of eternity, either hell or heaven. That's why we want our loved ones to go with us to spend eternity in heaven. And of course, last week, we also discussed about Jesus' compassion, because that is the heartbeat of the Lord, that He is not willing that any should perish, but all should come to repentance. God wants everybody to be saved. That's why He gave His life dito sa cross. Ikaluy-an ta niya in spite of the fact that we have sinned against Him. That is why dapat ang compassion, ang kaluoy sa Ginoo, moabot sab kanato. But today, we will discuss about rescue mission. Jesus Christ is coming. Dili lang kay mubo ang panahon, but si Hesus Kristo hapit na mubalik, mga kaigsuunan. Mutuo ba ta nga si Jesus hapit na mubalik?
we are in the last days, no? Moingon tingalita nga Bishop, murag dugay naman ang last days. Murag gamay pa ko ana nga bata, last days na. Actually, ang last days nagsugod sa panahon pa sa first century Christians, no? Muna ang last days mga kaigsuunan. Ug hangtod karon naga-expect si Apostle Pablo had been preaching about the last days, no? Nagisgot siya mahitungod sa katapusang mga adlaw sa iyang panahon 2,000 years ago. Why? Because the Bible says that a day of the Lord is 1,000 years for man. And 1,000 years for man is the day of the Lord. So kung atong tan-awon mga igsuon, ang pagkayab ni Jesus dito sa langit, murag wa pay duha ka adlaw, no? Or 2 days pa lang as far as God is concerned. But however, atong makita ang mga ilhanan that we are actually coming into the last days, no? Anyway, why we must win souls? Because the end is near. Because when Jesus Christ comes again, that will also be the end of this world, no? Nining kalibutana, church age. In Matthew chapter 24 verse 14, and this gospel of the kingdom. Everybody say, this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations, and then the end will come. Now, this is the ultimate sign of the end of the world. Ang end of the world does not end when maggira ang kalibutan, maglunop, maglindol, pandemic, daghang kamatay. That's not the end of the world. The end of the world, the sign of the end of the world when Jesus Christ came, that when the gospel of the kingdom shall be preached, nga ang gingharian sa Dios, ang ebanghelyo iwali. Why? Nganong gi-oblige kita, nganong gisugo kita sa Ginoo to go therefore and make disciples and preach the gospel, because dili niya buot nga pag-abot-on niya sa panudya sa Ginoo. Sa manang panudya, judgment sa Ginoo, sa paghukom sa Ginoo sa tao, nga moingon sila nga wa may nag-warning sa ako. Wala may nagsulti sa ako. That is why it is our responsibility to warn people. Ato silang walihan, ato silang warningan. Kung mutuo sila, maayo. Kung dili, it's up to them. Basta gisugo ta to warn the sinner, to preach the gospel para ang mga tao nga mga luwas. That is why dili siya mubalik kung dili pa ikawali ang ebanghelyo. And kinsa may magwali sa ebanghelyo? Who will warn the people? Not the angels, not God, but kita mga igsuon. We had been given that mandate to preach the gospel. So we are not just living life here, but we are on a mission, rescue mission, no? Dili lang kay buhi ta, giluwas ta sa Ginoo, pero mga rescuer pud ta. Ingnang imong katupad bi, rescuer ka. O membro ta sa 911, spiritually speaking, no? You're either a rescuer or you are a victim. Maybe today, you are not yet sure nga makig-uban ka sa Ginoo sa iyang gingharian. Gusto sa Ginoo nga masiguro ka. Maybe if you are first time today, I would like to encourage you to be ready. You know, tungod kay this is an urgent call of God. The world is not getting better. Hinumduman nato na mga kaigsuunan. Spiritually, it's moving toward a climax, and before judgment comes, God sends warning and a way out. So mga igsuon, kini nga kalibutan nagkagrabe, no? Even though we are advanced in our technology,
Grabe ang teknolohiya karon igsuon. Kung imong ikumparar sa unang panahon, no? Ang atong communication naa na diha sa atong iPad or sa atong mga cellphone. However, as knowledge increase, as invention, grabe ang mga sitwasyon, ang advancement mga igsuon, especially karon sa invention sa AI, no? Grabe, every day naga-improve ang knowledge sa tao. However, this improvement, this development are also destroying, families, destroying lives, Dinhi, pwede ka makachismis, pwede nimo siraan ang tao. Kaniadto, ang atong chismis, radyo di baktas. Magbaktas sa kaigsuon. Pero karon lisod na wa na radyo, na sa atong cellphone. And sa technology, sa online mga igsuon. And even our children are being influenced with this. That is why this world is getting worse. In spite of the fact nga naidaghan kaayong mga maayong invention for the convenience of the people, Pero mga igsuon, let us remember that these are just signs of the coming of the Lord, because Daniel said, in the last days, knowledge will increase. Grabe ang kaalam nato sa knowledge. Dili na kinahanglan mo eskwela pa ka. Adto lang sa imong mga ChatGPT, no? Sana adto lang sa Google igsuon na anatanan, no? Anyway, salamat kayo sa Ginoo nga naka-advantage man puta ni ining technology karon. Ayuho nato ni ugamit. Amen ba? Okay. So the way is through Jesus Christ. The way out niining nga mga sitwasyon karon is through our Lord Jesus Christ. So urgency is real, no? Jesus Christ is coming soon. Now, there are 3 things here that I would like to share with you about the coming of Christ, why we need to get serious about these things, because apil ta ani, apektado ta niini, and we even felt it. Number 1, the signs show His coming is near. Ang mga ilhanan. When the disciples were asking the Lord, Lord, when will you come back, and when will you establish your kingdom and the end of the world? Ingon sa Ginoong Kristo, dili na maoy akong kuan, no? Nobody knows the hour and the time that He is coming. Not the angels, not even the Son of Man, but it is the Father's business. Ang Diyos nga Amahan ra ang nasayod sa iyang pagbalik. However, naa siya'y signs, naay mga ilhanan sa iyang pagbalik. So naghatag siya og mga ilhanan, mga igsuon, parehas ba na sa kung kanus amang yun mubundak ang ulan. Apa na ay mga signs nga mubundak ang ulan. Makita ni mong baga na kaayo ang panganod, ang dagom, you will know that certainly dili magdugay muulan gayod, no? So there are signs of the coming of the Lord Jesus Christ. And what are the signs that He was talking about? Naghisgot siya diya sa Matthew chapter 24. If you will look at all the signs, if you have time to read Matthew chapter 24 after our service, and Luke chapter 21, gi-enumerate ni Jesus Christ ang mga ilhanan sa iyang pagbalik. Wars, rumors of wars, and earthquakes. And we know nga maunay nahitabo karon igsuon. Tingali mangutana mo, Bishop, dugay naman ang gira. Panahon pa ni Mampur, nagginirahay na ang mga tao. Ulagi, ang gira kaniadto, maay mang gira kaniadto kay pininsingay lang. No? Pininsingay lang, niya ming abot ang naimbento ang pusil, okay ra gyapon tong pusil, katong pusil bitaw nga tag-usaray buto, na ay pusil kaniadto igsuon nga pagbuto nimo butangan pa nimo pulbura, nya sindihan, dugay kayo, no? Pero naimbento ang mga machine gun, mga automatic,
Karon grabe na kaayo ang mga high-powered gun na. Pero ang gira karon igsuon dili na, push button na lang. Mga drones, no? Pinduton na lang dito. Mga mga missile. And everybody agreed nga kung maabot ang Third World War, no? Nahuman naman ang Second World War, no? Third World War, Armageddon, that's gonna be the end. Mapulpog ning kalibutan na igsuon, no? So that's why they were trying to pacify ilang kuan nga i-stop na ang nuclear bomb or hydrogen ang ilang himuon, no? Pero bisan pang Amerikano gani sigig dasig, di po na magparkan si nagtago nag-nuclear. Ang Russia na, ang China. Nya kuyaw kayo kay against man tas China karon. Nya gipamutangan nato mga Amerikano, American bases na ay daghang nakapunting sa ato ba. Nya wa ra ba tay ipangbalos ana ang atong kanyon kanang kawayan lang. Nya musukol pa ta, no? Anyway, mga kaigsuonan, the war is these are signs of the coming of the Lord Jesus Christ. Earthquakes, mga lindol. You know, they are expecting the big one. Kanang big one igsuon, kuyaw kuno kay na, kay 8, kumuabot na gani kuno og 8 intensity ang kakusog. Kuana, hapay gyud kanang kuan gyud, no? Pero kung imong tan-awon sa Biblia, ang mga earthquake in the last days, kuana kanang mabalhin na ang kuan. Isla lamang ka tungod sa kakusog. Ambot lang ka no, mawala ng samal. Asa ka na mabalhin. But anyway, those are just kanang kuan ba nga pag-describe, no? And in Timothy mga kaigsuonan, it says that chapter 3, 2 Timothy chapter 3, people will be lovers of self and evil increasing. So we know nga karon selfish na kayo ang mga tao. You know, naatay mga selfie, di ba? Naatay mga every time nga magpicture ta, kinahanglan naagid ta kanunay diha, oh, no? Lovers of self, you know. Sa gani ato makon, ato dayong i-broadcast nga mauni daghan akong kwarta. Ako na lang advice sa inyo, no? Ay na lang mo sigig post kung unsay inyong kuan, kung naa kay panalangin, kay kung sige kag post sa imong nadawat, dili tanan malipay. Oh. Dili tanang malipay. Di ba? Sa Amerikano, kung naagan ay kay blessing, bagong sakyanan, muingon dayon nga, I'm happy for you. Pero Pilipino, kung nakay bagong sakyanan, nakay bagong gamit, muingon, sana all. Oh, nasina naman na igsuon. So, ako, di na ko kaayo nag-post. Kanang, ayaw sigig balita kung unsay ni tabo nimo. No? Amen ba? Okay, kung sige kag post, dautan man po ka. Mag-post po kag kanang naglisod ka, mo yung po, tanawa, naglisod na. Mag-post po kag ipanalingan, nangawat tingali ni. No? Daghan kaayo. Muna nga, di nila ta magkuhan mga igsuon, amen? Patigan niya ang atong pagkaon. Ambot lang nga before magkaon, magampo. Karon, di pwede nga dili mo kaon kung dili mag-selfie. Bisag bulad. Picturean pag yun, no? Anyway, those are selfishness. You know, signs of the time, mga attitude sa mga tao, you know? In Luke chapter 21, muni akong giingon, no? Signs of heaven's distress of nations. Jesus didn't live as guessing. He gave us a clear sign. Global instability, you know, there will be terrible times in the last days. Matod pa ni Timothy, diya sa Timothy chapter 3 verse 1, na ay moral decay. Diba mo unsa nang moral decay? Ang moralidad karon igsuon lahi kaniadto, di ba? Grabe. Ang kanang unsay against sa Biblia mauna karoy maayo.
You know? Ang maayo, maunay dautan. You know? There are so many. Di na lang ako i-mention specifically, but moral decay yun. No? Daghana kaayo igsoon ang immoralidad sa kalibutan karon. These are signs, you know. Kamo nga mga tigulang na, or di na kumiyog tigulang na, mga wansyang, no? Lahi ang atong, or wa na, you know, kanang lahi ang atong kuan kaniadto kaysa mga bata karon, no? Ang mga young generation karon lahi ang ilang moralidad, you know? Most of the young people doesn't believe in God any longer. No? Kaniadto disiplinahon nato ang bata. Bunalan karon, bunalan nimong bata, mapriso pa ka. Oh. Muna nga ang atong mga kabataan karon nanubo nga walay disiplina. But as Christians, we must be consistent nga ato kanunay ipairal ang pulong sa Ginoo sa ato mga kinabuhi. Amen? There is fear and confusion, increase of disasters. Na-mention na nato na these are not randoms, no? But shout, no? Matod pa ni C.S. Lewis, God whispers in prosperity, but shouts in crisis. Kung gipanalanginan ka sa Ginoo, hunghong lang na sa Ginoo. Pero usahay igsuon di man ta maminaw sa hunghong sa Ginoo, kay gipanalanginan na ta, di na ta mo simba, di ta mo ampo, di ta mo basa sa pulong sa Ginoo, kay ay gipanalanginan man ko sa Ginoo, everything is right. Muna nga usahay singkahan kas Ginoo. Muna nga usahay kuhaon sa Ginoo na mga disasters nga mahitabo sa ato mga kinabuhi. That's why na-notice ninyo kung doon ay linog, kung doon ay kalamidad, daghan gyud kanunay manimba. Ninumdum atong pila ka tuig may agi nga sige linog diri dapit sa kuan, Dilsor. Pirmi gud puno ang atong simbahan. Una ako nagampo nga Lord, sige paglinog Lord para manimba ng mga tao. Ha? Kay kung wa mo gyud pagsulay, way kahadlukan, no? Di manimba igsuon. Salamat sa Ginoo. Daghang nanimba ron kay mahal na kayo ang gasolina, ang krudo. Ang uban wa pud makasimba kay wa na magbaktas na lang. Kung mawada na kita gasolina igsuon, willing ba mo mabaktas? Mag-online na lang ko. May tingali technical atong kuhaon ning online kay ang uban di na manimba kay mahal ng pamasahe. Anyway, mga kaigsuunan, these crises are a shout, no? Usahay, singkahan ta sa Ginoo. You know, naamag yung mga tao kung wala sila maglisod, you know, when everything is fine, they don't care about God. However, kung kanang masakit na sila, you know, na ay usa kuno ka tao nga iyang silingan, itong si pastor niyo siya nga na ako'y silingan nga kuan ang iyang ang simbahan kuno duol ra kay siyang balay. Pero di mo muagi lang kay moadto sa sabungan. Ha? Grabe, no? Wa gyud. Karon kay naglisod na gi-arthritis na. Ha? Musimba nas Ginoo. Nanghubang ng kamot. Grabe, sige tawag sa Ginoo mo, inom og kape. Gikan kuno diri. Ginoo ko. Ginoo ko. Diha na mo tawag Ginoo, naglisod na. Pero wa pa'y Ginoo, bisag layo, kaayo igsuon, adtuon. Agi-agian lang ang simbahan. Nagingon ang bala ang kasulatan, the goodness of God leads us to repentance. Ayaw paghuwat nga maglisod ka na, diha ka na maghinulsol. Oo. Naiusa ka, Kristohanon, gipatawag ni ang pastor kay di gyud siya, Kristohanon na, pero talag sara mo simba, dili faithful sa iyang tithes and offering. Daghang kay kuan nga pastor, busy kay kuwag gyud time sa pagsimba. Na-stroke na bitaw na igsuon. Kining tao, no? Wait time sa pagsimba, pero masakit na, naalagi tayo sa hospital. Ha? Pag-abot na sa hospital,
Tawag pastor, iampo ko. Yung atuin taon ang pastor. Nag-ingnan man sa doktor nga, taningan na iyang kinabuhi. Kinana sa kanser. Iampo ko nga mabuhi pa ko. Ingon ang pastor, kuha siyang papel o lapis, isuwat ang rason nga nung buhion pakas Ginoo. Ha? Isuwat daw ang imong saad nga nung buhion pakas Ginoo. And that's why, brothers and sisters, it's very important for us, ingon nga Kristohanon, sa atong kinabuhi karon, maminaw tas Ginoo. Mas maayo ta maminaw sa Ginoo kung gihunghungan pa lang ka. The time that you are blessed, that's the time to serve God. Ayaw paghuwat nga maglisod ka na igsuon. Mahurot ng imong kabtangan. Diha ka na mo alagad sa Ginoo. Kabasakog mga kanang kinabuhi sa artista, no? Gwapo kayo ang ilang testimony. Ngalagad na sa Ginoo, no? Si isa ka itong kontrabida ni Fernando po. Paquito Diaz, no? Daghan pa igsuon. Nga born again man to, pero hapit na mamatay. Nga born again, pero hapit na mamatay. Kung anong karon pa man na sila nangalagad sa Ginoo. No, nalipay ta na born again, at least naluwas sila. Pero igsuon, don't waste your time. Amen ba? While you are blessed, you have to listen to the Word of God. Ayaw paghuwat nga singkahan pagkas Ginoo. Ha? So don't ignore the signs. Discern the time. Kasabuta. Let urgency replace complacency. Kaya ang uban manggod nato kanang tagya rata kaya ba complacent rata. But we have to understand that there is an urgency. Start asking, who around me is not ready? Natingali imong mga kaila, mga kauban sa trabaho who are not ready for the coming of the Lord Jesus Christ. So, naay mga signs of the time. Naibaw na ta igsuon sa mga ilhanan ni ining kapanahunan karon, no? Grabe ang mga palalito, no? Number 2, people are lost without Christ. Why do we need to rescue them? Because without Christ, they are lost. That's the only way nga maluwas ang tao. There is no other name under heaven given among man whereby we must be saved. It is through our Lord Jesus Christ. In Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya ang tanang tao, nagkinahanglan man og kaluwasan. It's not about religion, but we all are sinful in the sight of God. I have sinned, you have sinned. And the only way nga maluwas kita sa atong kasalanan is through the blood of Jesus Christ, by faith in Him. No? Kaya bisag unsa nato karelihiyoso, bisag gani unsa nimo kabuutan nga tao, without Christ, you cannot be saved. In Romans 6:23, for the wages of sin is death. That's why all of us are going to die because of our sins, no? And John 14:6, Jesus is the only way. Siya ra gyud ang paagi. There is no other way to heaven. Mo na giingon sa Biblia. Dili si San Pedro ang atong saligan padulong sa langit. Dili si San Pablo, dili gani si Mama Mary, kundili si Jesus ra gyud ang atong saligan. Because He said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Without Christ, people are spiritually dead. Patay ang tao atubangan sa Ginoo. Eternally at stake without Christ. Mao na ang ilang risgo igsuon nga mamatay ang tao kung wala si Kristo sa ilang kinabuhi. Yes, naa na si Kristo, pero dapat naa sa atong kinabuhi. And hell is real. Dili simbolo ang impierno. Tinuod ka na, mga kaigsuunan. Amen. Hallelujah. So see people not as annoying, but souls in danger. Usahay manggod ka ng
sige tag-share sa pulong sa Ginoo, murag makapungot bitaw, no? Magyaga-yaga ra, naapag ingon nga, kung unsay akong kamatan, mo'y akong pagkamatyan. Naapag akong gisiran kaniadtong tiguang, insya dong. Wa ko'y kontra nining akong dinisaamo ko ng komunidad. Dapat adto kas presuhan magwali. Kay wa ko no siya sala. Nya ako dahil gisiran sa pulong sa Ginoo manang. Kitang tanan nakasala atubangan sa Ginoo. Bahala nang maimperno ko ani nga akong relihiyon. Basta di gyud ko mobalhin. Pastilan in town. Anyway, sometimes it's annoying, but never give up on people. Amen ba? There was a story about Cirino. Si Cirino ba tong justice, no? Chief Justice kaniadto si Cirino. She is kuan man siya sa born again siya, pastora man na siya. And then she was nag-distribute sila mga Bible. Doon ay usa ka batan-on nga iyang gihatagan og Biblia. Ingon siya nga, ma'am, masayang ra na. Kung hatagan gyud akong Biblia, ako ra nang ipanglikit sa akong marijuana, sa akong shabu. Ingon siya nga, adawata lang gihapon ni dong, no? Anyway, pwede gihapon nimo gision. Pero ang ako lang requirement sa imo, sa dili pa nimo na gamiton, pagisi nimo basaha sana. So sige. Gihatag tong Bible, Mateo, gisi niya. Iya dayang gibasa. Pag magbasa, likit. Hangtod na human na kung Mateo og Marcos, nahurot na niya. Dito na siya sa John. Sige niya tan-aw sa John, mga kaigsuunan. Naghinay-hinay magkumbikto ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Pag abot sa John chapter 3, dito na siya. Nakahilak na siya nga, unsa man dining akong gikuan. The Lord began to speak to him. And you know what happened? Grabe, naghinulso siya sa sala. Nabago ang iyang kinabuhi because there is a power in the Word of God. Iyang gikontakto si Justice Cirino, siya, ma'am, pasayloa kayo ko. Hapit na mahurot ang akong Bible. Pero salamat sa Ginoo nga gikonbikto ko sa Ginoo. Now that man becomes a pastor. He now becomes a missionary dito sa Iron Curtain, nag-distribute og mga Bible. So, sometimes people are annoying tingali. Usahay man gud kung mag-share ta, murag mapungot ta ba? Mayon dayon nga, bahalag impierno ka. Naami silingan kani adto nga kuan nga wa gyud nadala sa Ginoo. Kay sige man po niyang awayo ng iyang mga kuan. Di niya madalas pulo sa Ginoo niya kung di gani mo tuo, mangaway. Nya sita man to ang iyang kuan. Basta nag-away sila. Sita, kung mag-rapture gani, nya mabilin ka pikatan, tagyod ka. Ayaw po pamikat. Kung di man sila motuo, just continue to pray for them. Amen? Hallelujah. But we know these things are real, no? Pray the Lord breaks their heart. Lord, break my heart for the lost. Mo ning compassion nga kana bitong makuha ng atong kasing-kasing bitaw sa pagigugma sa mga Ginoo. And then you may share. Tingali ang uban sa ato di kay ta maka-share sa pulong sa Ginoo. Of course we have life card. But the best message baya, no? Kanang atong testimony ba? No? Nga kani ako gibag-o ko sa Ginoo and the Lord has saved me. Amen. So number 3, our time is limited. Jesus Christ is coming and our time is limited. In John chapter 9 verse 4, the night is coming when no one can work. So let us remember nga samtang naapatay opportunity to share the gospel, let's continue to serve God because the night is coming. You know, mura ba katag nagtrabaho sa usa ka dako nga field and then hapit na ang cut-off time, magsirado na, and we can no longer work. And that is the description of our Lord, that the night is coming when no one can work. So, time is short. While dili paulhi ang tanan, you know,
let's continue to share the gospel. Invite people. This coming Sunday, we will start our Chain Sunday, mga kaigsuunan. I would like you to invite because the purpose of this mga series nato dinhi, it's not just for the sake of wali-wali lang. Kami dinhi, nga mga leaders, naagid mi tumong, na may purpose why we are preaching the gospel. We are teaching we are equipping you para nga mga luwas ang mga katawhan, para magamit kita sa Ginoo. Amen po ba? Okay, no? So, we also discussed that in James chapter 4 verse 14, that life is like a vapor. Mga alisngaw lang ta dinhin ining kalibutana. Dili ta magdugay. Wa ta kahibaw kung hangtod kanos apata. You don't even know what will happen tomorrow. Muna nga sa ako nang gikaingon, ayaw na mo kabalak ka, ayaw kabalaki ang inyong ugma, ang inyong kabalakan kung maugmaan pa ba mo. Oh. So let's be ready. 2 Corinthians 6:2, now is the day of salvation. Karon ang adlaw, mo nang gani na nga karon, ato gyud i-share ang pulong sa Ginoo. Kaya naman gihuna-huna sa mga tao nga ang kaluwasan unya na didto sa paghukom sa Ginoo. No, it's not. Today, you have to decide where to go. No? Mag-decide ka. Parehas ba na kung padulong ka mo adto ka sa sakay ka sa airport, sa eroplano, kinahanglan kahibaw ka asa ka magpadulong. Kung pa Manila ka adto ka sa gate para Manila. Kung para Cebu adto ka sa gate para Cebu. Sa ako nang giingon nga one time mag-upa ko diri sa Davao, wa ko'y sakyanan so ming adto kog tagom kay na ako'y tuyo. Unya sa diha nga ming larga na ang bus makaigsuunan bachelor man to, pag abot din ni sa may kuan sa singgit ang babay, para! Di kuratan ang driver. Ingon nga nang unsay problema? Asa man din ni paingon? Tagom ni nang, tagom. Ay kay na ko ginsan. Unsa ba? Lingkod-lingkod lang siya dito. And then, ginsan di ang iyang tuyo, patagom siya. And there are so many people nga gustog langit ang padulong, pero ang iyang nasakyan, impierno. May tingala mo ingon ta, para! Asa man ka, gusto ko maadtog langit. Pa-impierno ni nang. Kanaog na diha. Hindi mo katupad, kanaog na diha. Mag-change ka. No? Kay that woman was so sincere, but she was so sincerely wrong. Daghan kay mga tao, sincero kay sa ilang relihiyon. Makigdebate pag sa ilang relihiyon. Pero sincero nga sayop. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. You know, we assume, no? We assume we have time. But remember, life is short. Opportunities pass. Diba mo ang opportunity, igsuon, it could just pass once. That's why, basig kausaran ang moagi, don't waste that opportunity. Nakay oportunidad sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Hearts can be hardened. You know? Na ay mga oportunidad nga pwede ka makashare sa pulong sa Ginoo. Let's do it. Let's share the gospel. Kay basig mo ingon ka nga, ay ugma na lang na, sunod na lang nako siran, murag gahi magina siya or sunod nako inviteon. You know, that might be the time nga gikuan ka sa Ginoo, gi-impress ka sa Ginoo nga mag-invite ka o mag-share ka sa word of God. Because basig mo gahi na mo kubol na nang iyang kasing-kasing. So delay is dangerous. Kanang maulhi bitaw ta, dangerous na igsuon. Because, as I said, we are in a rescue team. It's an emergency. There is an urgency. You don't have to wait, because people are dying without Christ. So, ang atong himuon, let's stop procrastinating the gospel. Kana bitong procrastinate, kanang kultura bitaw sa mga Pilipino nga, mamaya na, manyana habit ba? No? Procrastinate man na.
ugma na, sunod na, sunod na. You know, don't do tomorrow what you can do today. Ay paghuwat nga, ugma na lang na. No, uban sa ato, nagtapunog ng labanan. Kay ugma na lang na, ugma na lang na. Mura nagbukid ang imong labanan. Muna nga, kada adlaw mang laba ka. Oh, ing anak mo ganing nature sa Pilipino ba? Kanang sunod na o sunod na. Don't wait for tomorrow. Amen ba? Because tomorrow may not come. Ha? Kaya magkuang-kuan ta ugma, di mo abot. Para sa atong istorya nga, ingon nga, free lunch tomorrow. Na restaurant nagkuan itong inchik, libreng paniud to ugma. Ingon siya, libreng paniud to ugma. Mubalik ko diri ugma. Karon himbalik siya. Katapos hingkaon siya, order siya iyang gusto. Pagkahuman sa iyang pag-order, milakaw na siya. Sir, bayad. Uy, nag-ingon mo nga freelance. Bitaw, freelance. Tanawa, asa man? Naawa sa gawas. Freelance tomorrow. Ugma pa. Muna nga, dili ta maghuwat igsuon. Amen ba? Na istorya nga, kanang, kuan ba, kanang, nagkuan na, naglunop na, kanang, gipabakwit na ang mga tao. Ipabakwit ang mga tao nga, ibakwit na mo kay very dangerous ni lugar. Nya, ang pamaagi sa ilang kaluwasan, mugunit ka sa ikog sa kabaw. Muna nga, naikabaw ilang gigamit. Nya, ang mga kada pamilya mugunit sa ikog sa kabaw. Aging kabaw. Nya, daghana kayo katong usa ka tao, nung napay tumoy sa ikog sa kabaw, siya daghang pagkabaw. Muna nga, sige, ato dito. Daghana kayo, sige na, sige kumbida nga sa gunit na dirinoy, kay ko ana, siya napay usa ka kaming kabaw. Diha na lang ko gunit. Agoy pag-agis kabaw, kibulman. Patay siya. Way ikog. Ina imong katupad, ay naghuwat. Basig wa na ikog na. Kibul. Anyway, istorya ra na mga kigsuonan, pero na ikamatuoran ana. Na mga tao nga gihatagan na sa Ginoo pamaagi, pero wala gihapon siya mo kuan sa pamaagi sa Ginoo. So, don't wait for a perfect time. Act now. Amen ba? Kaya ayaw paghuwat-huwat nga, manayming ra ko, manayming ra ko. Sa imong pagtantong timing, nawa nagig kay time. You know? And lastly, Jesus is coming. The rapture is real. Mao ni siya mga kigsuunan ang atong kanunay nga, kuanon ba? Na pagbalik sa Ginoo, kanang gitawag bitawan og second coming of Christ. Si Kristo, minganhi siya sa unang panahon when He was born. First coming of Christ na. Pero nag-ingon siya sa John chapter 14, let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house, many mansions. And I will prepare a place for you, and I will come again to take you to myself. So nag-ingon siya, before siya mikayab ngadto sa langit, mubalik ko pag-usab aron dadon kamo dito sa kalangitan. So mao na ni ang second coming of Christ. Now the second coming of Christ, walay nahibaw. Just like the first coming of Christ. Actually, the first coming of Christ, nagsugod na gikan sa Genesis hangtod sa pila ka years na siya. Because God promised to send a Savior. You know? As soon as man committed sin, no? Sa Genesis chapter 3, nagsugod, I will put enmity between your seed and the seed of a woman, and he will crush his head, no? So,
prophetic man na about sa coming of the Lord. And it took so many years. Sila Abraham, sila ang lahat ng mga Old Testament saints were expecting, waiting for the coming Messiah until the time came, no? It took mga 4,000 years. And everybody, even Abraham was longing, even David was longing to see the coming of the Messiah, the Savior. And all of them were expecting. But it didn't came on their time, sa ilang panahon. But in the fullness of time, the Lord sent His Son. Pero pag abot na sa anak sa Dios, igsuon, dili daghan ang mituo. Even the leaders of the Jews, diin siya ming adto, wala mutuo kaniya. They rejected Him. They missed the first coming of the Lord. They even crucified Him. Ug mao na atong i-celebrate karon nga Semana Santa. Because they didn't believe. Pero salamat sa Ginoo sa John chapter 1 verse 11 and 12. He came to His own people, but His own people receive Him not. Mingani siya sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo, ever since Abraham had been waiting for the coming Messiah, the Savior, took them thousands of years. May mga prophecies there sa Old Testament. Mga prophets were talking about the coming of the Lord. But when He came, they didn't recognize. They were not ready. He came to His own, but His own received Him not. Pero nag-ingon ang balang kasulatan sa verse 12, John 1:12. But as many as receive Him, as many as believe in Him, He gave them the right to become the children of God. Kay wa man mutuo ang mga Hudyo, kita mituo ta. Mga hintil, mga kaigsuonan. Amen? And we now became the children of God. Supposedly, ang people of God, ang mga Hudyo, but they rejected. Until now, dahibaw ba mo ang mga Hudikon, they are still waiting for the Messiah to come. And the Bible says that Messiah nga ilang i-receive will be the Antichrist. Diha na sila mutuo. Karon sila guwat nga moabot na. Ning abot na, they miss it. Pero karon mga kaigsuonan, we are waiting for the second coming of the Messiah. And it will happen. Let me read, no? Ibutang ragod ang full passage diha sa 1 Timothy chapter 4 verses 16 and 17. Gidescribe din kini gitawag og rapture. For the Lord Himself will come down from heaven. This is the time that the Lord will come down from heaven with a loud command, with the voice of an archangel, and with the trumpet call of God. Grabe no, the Lord Himself will come. Dunay budyong sa trumpita. Magbatian nato igsuon. Anya, unsay ingon? And the dead in Christ will rise first. Salamat sa Ginoo. Nakatong atong mga hinigugma sa kinabuhi nga nangamatay. Mabanhaw sila pag-usab. Wa may nangamin. We miss our loved ones. Pero sila ang unang banhawon. And after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds. In other words, mubangon ang mga patay, nya kita nga mga buhi, mudungan pag saka uban kanila. Praise God. That will be a great reunion. Mayon mga pastor, di ba tuwa naman sila sa langit? Yes, ang ilang kalag tuwa na sa langit. But God is going to give them a new body. Bagong lawas. Kung cremate na pastor, dili, abo naman to, butangan sa Ginoo bag-o nga lawas. Amen ba? Oh, praise God. And then we who are alive will be caught together with them in the crowd to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Praise God. Makig-uban ta sa Ginoo sa walay katapusan. Therefore, encourage one another with these words. Grabe. Ang kuan sa Ginoo, no? Magdinasigay kita ni ini mga putanga.
because the Lord Jesus Christ is coming. Amen. In Matthew 24 verse 42, watch, for you do not know the hour. Muna nga magbantay ta kay wa ta kahibaw kanus mo balik ang Ginoo. You don't know the hour. Ang ingon ng Biblia, it's just like a thief. He is just a thief in the night. Kawaton ta. That's why mahibaw pagbalik niya kay gikawat man ta. Nabaday kawatan nga magpahibaw nga, oy pagbantay mo ha. Kay mangawat ko unyang gabi. Wala. Unsay kawaton sa kawatan kanang mga valuable things, mga precious things kuhaon niya. And that is what will happen to us if we are ready. Because those who are in the Lord, kinsay mo uban? Ha? Those who are dead in Christ, and we who are alive and left will be caught up together with them in the clouds. So, ang kanang kuhaon sa Ginoo katong naa kaniya. No? I don't care kung unsa imong relihiyon, unsa pagtuo, basta naa ka kang Kristo. You are in the Lord. In other words, you receive the Lord into your life. And you will be with Him. No? One day, suddenly, the trumpet will sound. Mabatian na to ang budyong sa trumpeta. Believers will be taken and the world will be left in shock. Magubot ang kalibutan. Kay daghang nangawala. Mawala ka na lang ba? Asa naman to si Kuan? Wa mo sipot. Daghan, mga bata, mga wala igsuon. Naay mga bana nga mataranta kay nawa naman ang ilang asawa. Mo report dito sa pulis sa 911, daghan na kayong report nga nawadaan pod sila. Kinsa may nangidnap ani? Dili ng mga alien. Kung dili gikuha sila sa Ginoo. Daghang mga eroplano nga na-crash kay ang pilot mga born again man. Wa nay nagmaneho. Daghang mga sakyanan. So it will be a chaos time. But for us, mga kaigsuunan, we will be with the Lord forever. Amen? So the rapture is rescue for believers. You know? So live as if Christ died yesterday, rose today, and is coming tomorrow. Muna itong hunahuna. Mag-ampo ta nga si Jesus namatay kagahapon, nabanhaw karon ug ugma mubalik na siya. Let's always be ready. So unsa may atong himuon, stay spiritually ready. Live with eternal perspective. Kinahanglan ang atong hunahuna eternity, dili kay kalibutanon lang igsuon. Kining atong kalibutan, thank God kung naaman tay mga posisyon dinhi, natay kwarta, natay mga career, pero biyaan ra nato igsuon. When the Lord comes again, ask yourself daily, am I ready? Or are others ready? Kanang imong kauban sa trabaho, kanang imong mga higunigugmas kinabuhi, are they ready? No? So let us not miss, no? Don't miss this rescue, no? Just imagine two people are sitting side by side. One disappears in an instant and the other is left behind. Kapi-kapi mo ba? Yung kalit nagkawala. Tingala ka ba? Asa naman to? Doon na may uban nga, paganing rapture, nag-una-una na, nawala na simbahan. No? Pero wa mo adto sa langit, tuwa de sa lain. The difference is Jesus. Kalainan, no? The rescue mission is happening right now. Samtang wa pa mo balik ang Ginoo. Yes, nagkargurimok ang mga tao sa kalibutan. Pero ting mahala na sa palaliton igsuon. Gubot kaayo karon ang Pilipinas, no? Murag walay contingency plan ang kuan ba kay murag wa pa man kunoy crisis. Mo ingon sa Malacañang. Pero naman pila nang krudo karon. Mo abot pa kuno nag 150, no? 200, grabe. No? Magpalit na lang mo kuan electric car. Saksak na lang na ninyo. Pero perting mahala igsuon.
Nya in town ang atong mga super pod wa mo pod mag-increase no si nabay strike karon sige strike no. Perting gubutas kalibutan unya ang bugas murag nagkamahal na, nag-iskuan na, nag-hoarding na. Unay bugas, no? Mayra pod na para di mo diabetison, no? Di na uso ng anli karon. Pero grabe ang sitwasyon karon sa kuan, no? Kanang gamay ra bitaw nga murag pandemic bitaw kan atong makita bitaw nga ang tanang panghitabo apektado tanan. Apektado tanan. Ang problema kainon ni Trump, usara kaadlaw niya i-take over ang kuan nga pareha sa Venezuela ba? Usa kaadlaw take over diri so musukol man puning mga kuan Iranian kay mga Persian man na kanang Iran, Persia man na. Di na mo kuan igsuon, no? Gikan sabi di ba sa Old Testament Babylon katapos Persia, strong kay na, no? Sukol gina. So makigsuonan ambot ko magdugay pa ning girahan ni. I pray nga di mo escalate ni kay mo kumuapil na ganing Russia o China, masamok kitag tanan, no? Muna nga salamat kayo sa Ginoo nga dinhi na magsalig lang kita sa Ginoo. Busy lang kita ay namog apil-apil anang gira. Naman po yung uban nagira sa Middle East, gira po sila. Ay nag-apil-apil anang gira. Mangabig na lang tagkalag. Amen? Oh. So the rescue mission is happening right now. Atong i-rescue ang mga katawhan nga wa pa diha sa Ginoo. But it won't last forever. The door of grace will be closed. Mura bitaw sa panahon ni Noah. Sa panahon ni Noah, nag-build siya ark, no? It took him 120 years to build the ark. People were just mocking at him. Wagin manuo sa iya ba? Pero pag-abot sa panahon, ang hingtuo lang yun ni Noah, katurag yung asawa, yung pamilya lang, mga in-laws. Karon igsuon kay pag-abot na sa kanang lunop, dilubyo, gisirahan naman sa Ginoo ang arka. Dito na ang panahon nga ang mga tao nanaga na dito kay ning dalugdog naman. Kanya itong unang panahon, wa pa may uwan. Lalimang ka, nagbuhat si Noe og arka tos bukid. Wapo sa kibaon sa manang arka. But anyway, ang naluwas lang ang pamilya ni Noe. This is also the time when the coming of the Lord comes. Open pa ang grasya sa Ginoong pultahan. Don't wait nga masira na. Kay magsira na igsuon, wa na'y mahimo si Noah. And the ark is talking about the grace of God. So while the door is still open, let's take advantage of it. The opportunity to respond will end. Dili hangtod sa tapusan nga kahangturan nga kuan mo responde ka. Eternity will be sealed. So if Jesus came tonight, are you ready? Murag may raman. Kung mubalik si Kristo karon andam na bata. Hallelujah. If He came tonight, would you be? Who would be left? Ha? Kinsa man kay mabilin. No? Inay mong katupad bi imong asawa uban ta ha. Ay pagpabilin-bilin diha. Kaya imon nga kuan lang ko pastor sa second trip na lang ko. Ay na pagwat og second trip basig wa na second trip ba, no? First trip ra kita. Amen ba? So if Jesus come tonight, who would be left because you stayed silent? Muna yung pangutana igsuon. Kinsa kahay mabilin tungod kay wa ka mag-warning sa ila. You know? So, come to Jesus if you are not saved. You know? Return to urgency if you've have grown cold. Kung tingali ang uban sa ato dinhi nabugnaw na sa ilang pagpangalagad sa Ginoo, mubalik ta, magmadasigon ta. Amen ba? Commit to the mission of winning souls. The only way nga you will be on fire for God, pamina mo ha, kung dili gani ka mag-involve sa rescue mission, mamugnaw gyud ka.
Kung di ka mo involved sa buluhaton sa Ginoo, simba lang ka diri. You will not be passionate. Pero katong mga tao nga passionate, nga nagwali sa pulong sa Ginoo, nag-share, nagsimbalay, mauna ang mga tao nga perti kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. Kaya nag-ingon ang Biblia, pag abot unya sa Ginoo, dapat maabtantan niya namuhat sa iyang buluhaton. Because when He comes again and you are just idle, wala kay gihimo, dili ka active, passive lang ka. Ingon siya, nag-ingon sa Matthew 24, bulahan katong sulugoon nga maabtan sa iyang amo nga namuhat. No? So, let's be involved because Jesus Christ is coming back. Di ta magpaluya-luya igsoon. Hindi mo katupid ba pagpaluya-luya? The only way nga maaktibo kita is to win other people to Christ. That's the only way ma-activate kita. So we are not spectators, we are rescuers. We are not waiting, we are warning. We are not fearful, but we are faithful because Jesus Christ is coming. Live as if Christ died yesterday and rose today and is coming tomorrow. Before I will close this message, I would like to show you a video about the coming of Christ. Let's just watch this. Life was filled with guns and war, and everyone got trampled on the floor. I wish we'd all been ready. Children died, the days grew cold. A piece of bread could buy a bag of gold. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. A man and wife asleep in bed. She hears a noise and turns her head. He's gone. I wish we'd all been ready. Two men walking up a hill. One disappears and one's left standing still. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. Life was filled with guns and war, and everyone got trampled on the floor. I wish we'd all been ready. Children died, the days grew cold. A piece of bread could buy a bag of gold. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. How could you have been so blind? The Father spoke, the demons died. The sun has come and you've been left behind. You've been left behind. Back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he could come next week, or he could even come.
behind. There's no time to change your mind. The Son has come, and you've been left behind. I hope nga, huwag tayo mabili na ito, igsoon. Those are movies, but those are the description during the Great Tribulation. After the rapture comes, that's going to happen. Gidescribe na sa Revelation. So today, I know that when Jesus Christ comes, I know, para sa ako, di ko magpabilin igsoon. But maybe today, you are here. Dili ka sincero sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Maybe you will be left behind. There's no time. When Jesus Christ comes again, there's no time to change your mind. You've been left behind. I don't want when Jesus Christ came, muanhi ka sa Cup Auditorium. Hingsimba ka, muhingong ka nga. Wa lagi tao. Asa man sila si Bishop? Ganun wa na may mga tao din, hiwa na isimba. Maybe you have been left behind. Today, the Lord is coming back. And I know that, we are ready. Kinsay kuhaon sa Ginoo katong naa kaniya. But maybe today, if you are not sure that Jesus Christ is coming and then you're magkayong ka, Pastor, murag di ko ready. You can be ready today. And today, I would like to pray for you. Kining akong gi-share sa inyo, igsoon. Di man ni pagpanghadlok, pero it's happening today. It's happening today. Can we all rise? There's no time to change your mind. How could you have been so blind? The Father spoke, the demons lie. The Son has come, and you've been left behind. I know nga, kita igsuon, ready sa pagbalik sa Ginoo. But there are still a lot of people there. They might be left behind. Maybe some of you, inyong mga bata, o panay buot, mga wala rin na sila. But let's be sincere. Can we just bow down our heads? If you are here for the first time and you would like to be ready, wata kay baw kano sa siya mo balik. There is an old song that says, He's coming soon. He's coming soon. With joy, we will welcome His return. It may be morn, it may be night or noon. We know that He is coming very soon. Would you like to receive the Lord into your life if you are a first timer here? Or maybe nagtanong atin ka pero waka, we just raise your hands and I pray for you. Just raise your hands. Salamat. If you have not received the Lord yet, praise God for those hands. Those who would like to be sure for the coming of Christ. Pwede ba mumuanhi sa tubangan? Mag-pray ko sa inyo. Di na to tugutan, di ta maghulat nga basing mo balik ang Ginoo. Come on, at the count of 3, 1, 2, 3. Please come. Come to the altar and we'll pray for you. Thank you, Lord. Abanti lang, abanti lang. More are coming. Yes, Lord. Thank you, Lord.
Grabe ang atong panahon karon igsuon. And the Lord is warning us. Thank you for coming. More are coming. Don't miss this opportunity. We don't want you to be left behind. The Bible says that the coming of Christ nobody knows. Pero gusto sa Ginoo nga mas siguro ta karon. You know, the Bible says, prepare to meet thy God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And maybe you're here na amoy mga loved ones nga naibaw ka nga basig ma-left behind you na sila. Thank you, Lord Jesus. Thank you for coming here. Salamat kaayo. You know, Jesus is coming back. Aside nga, kitang tanan, mawala, magita na yung kalibutan na. But gusto sa Ginoo nga, usan sa mga ilhanan ba, nga kung balik ang Ginoo, gusto sa Ginoo, dili niya gusto nga mabilinta ba. You know, datko kayo na nga event nga mahitabo sa kalibutan, igsuon. Pero kung mabilin mangguta, that's the time that the wrath of God will be poured out. Karon grasya pa man ang Ginoo. Pero salamat sa inyong pag-anhi dinhi. Magpasalamat mo sa nag-invite sa inyo. I know nga ang Ginoo nalipay sa inyong kinabuhi. Naginoong bala ang kasulatan, kay gigugma sa Dios ang kalibutan, nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga mosalig kaniya, dili malaglag ko dili makabaton og kinabuhing uli katapusan. Ang pag-uban sa Ginoo sa langit, kumubalik siya, dili pinagi sa pagpamembro sa relihiyon. Wala may mag-ingon nga kung di mo mag-CLC, di mo maluwas. Salig sa Ginoo. Dawata si Jesus inyong kasing-kasing karon. Pagbasol sa inyong sala. Can we bow down our head? Pwede ba mo sabat sa ako mga pag-ampuing na Ginoong Diyos? Kusgan ninyo, Ginoong Diyos. Salamat sa imong paghigugma kanako. Bisan pa ako nakasala. Minganhi ka. Aron tubson ako sa akong kasalanan. Pasaylua ako sa tanan kong sala. Ug dawaton ko ikaw karon. Ingon nga akong manluluwas. Ug buot ako muuban kanimo. Diha sa langit sa walay katapusan. Salamat Ginoo sa imong pagpahinumdum kanako nga hapit na ikaw mo balik. Ug ako pong sultihan ng uban aron nga sila madala usab sa imong pagbalik. Amen. Ino katong giingon ako sa Juan 1, si Jesus mianhi sa iyang mga tao. Ang mga Hudyo reject kang Jesus eh. Ang tudron di pa sila mutuo kang Jesus nga Misaya. Pero salamat nga as many, anyone who believes in Him, karon nga hingtuo mo sa iya, mingtuo mo sa akong gisulti pinagi sa pag-forward dinhi, nahimo na mong mga anak sa Dios. Ug ready na nga kumubalik ang Ginoo, makig-uban kamo. Welcome to the family of God.